Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nag-aamyenda sa Motorcycle Crime Prevention Act. Layo nitong mas mapasunod ang mga rider at mapaigting ang responsableng pag-aari ng motorsiklo. Sa ilalim nito, dapat mairehistro na sa Land Transportation Office ang isang motorsiklo sa loob lang ng 5 araw mula nang mabili ito. Mas pinahina rin ng parusa dahil sa 5,000 pisong multa na lang ang ibabayad nang hindi susunod mula sa dating 20,000 hanggang 50,000 pesos at pagkakakulong. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Motorcycle Crime Prevention Act na nag-uutos ng 20 days para sa mga bagong may-ari ng motorsiklo upang mailipat ang rehistro at 5 araw naman para sa mga nagbenta upang i-report ito sa LTO. Malaking dagok ito sa mga buy and sell at sa mga matagal nang bumili at nagbenta na hindi na ayos ang papeles. Ayon kay Colonel Bosita, tagapagtanggol ng mga motorista, may mga butas sa batas na dapat linawin. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag tungkol dito. May problema sa transfer of ownership. Maraming sasakyan, Director. 5 times, 7 times nang nabenta. Hindi pa nasalin, tama po ba? Yes, sir. Ngayon, hindi ko naman biniblame yung anybody from the LTO. Pag sinuri nating mabuti, Director, yung problema, ang ugat ng problema, LTO. Why? 1, kahit walang alam, basta may pera, nagkakalisensya. Huwag mo nang aminin, huwag mo nang itanggi, kasi siyempre, LTO ka. Pero alam ng taong bayan yan. So with that, na may nagkakalisensya na walang alam, hindi dumaan sa seminar, hindi sila na-inform na pag bumili ka ng sasakyan o nagbenta ka ng sasakyan, itong mga requirements. So pag pumunta sa LTO, sir, tatransfer ko ng ownership. Makikita ng tao mo, Mr. Bosita, expired itong attached photocopy ng ID ng vendor. Hindi tatanggapin. Sabi nung nagtatransfer ng ownership, sir, hindi ko na alam kung saan ko makikita yung vendor na yan. Walang maibigay na advice ang LTO. Ano ang gagawin ko? Isa pa lang yan. Number 2, sir, yung signature ng vendor, parang iba dito sa ID. Bakit po nangyayari yan? Hindi naman lahat ng may sasakyan professional at nag-aral. Pwedeng ang perma mo ngayon ganito, baka next month di mo na ma-recall, Director. So kung basta pumirma ka na lang, then i-require ng LTO, sir, isama mo dito yung vendor. Sir, hindi ko na mahanap yan. Dati kong katrabaho, umuwi na ng Mindanao. Ano pa? Confirmation ng registration. Hindi ko alam, Director, kung alam mo. Pag nag-asikaso ko ng transfer of ownership at ang mother file ay nasa Davao, nandito ako sa Quezon City, sasabihin po ng tao mo, sir, for confirmation pa ito. Hindi nakukuha ng 1 week, 1 month, 2 months. So, hindi naman ako babalik-balik, Director, para sa confirmation. So, sa punto na yung Director, with all due respect, kasi hindi mo naman area of concern to, problema ng LTO yon, mabagal sa confirmation. Ano pa? Lumabas yung confirmation after 1 month. Balik ako sa LTO, sir, okay na po, may confirmation na po, sabi ng staff mo, o ito. Sir, expired ang XPG clearance mo. Director, sa maliit na manggagawa, yung 300 pesos XPG clearance o kung magkano amount, hindi ganun kadali. Tama si Colonel Bosita, bukod sa matagal na proseso ng transfer of ownership, magastos pa ito. Paano na ang mga ordinaryong mamamayan na second-hand lang ang kayang bilhin at wala ng pondo para sa transfer? Paano rin ang mga bentahan na nangyari 10 taon na ang nakalipas? At ngayon, wala na ring boses sa Senado ang mga motorista dahil hindi pinalad si Bosita. Ano pa, Director? Yung binilihan ko, namatay na. Tapos may lacking document. Ibig sabihin, hindi ko na pwedeng i-produce yung may-ari. Ang gusto ko sanang imungkahi sa LTO,
Kung akong nasa LTO, una, tatanggapin ko, malaki ang aking pagkukulang sa taong bayan. Hindi ko ipapa-shoulder sa taong bayan, sa mga car owners, yung problema patungkol sa transfer of ownership. So kung ako nasa LTO, mumungkahi ko, all regional directors, district officers, provide dedicated lane para sa transfer of ownership. Ang ilalagay sana ninyo sa transfer of ownership, yung marunong. Kailangan yon. Tapos sasabihin ng LTO, sa lahat ng mga car owners na meron pa hindi na transfer ang ownership, bibigyan namin kayo ng 1 taon. Asikasuhin na ninyo. Dapat marunong. Ang tanong, Direktor, pag ako maglalakad ng transfer ng ownership, pag evaluate mo, expired ang ID nung first owner, 5 kaming buyers, 5 yung deed of sale ko. Tanong, anong i-advise mo sa akin? Ganito, Director. Ito first owner. Yeah. Benenta dito, benenta dito. Ako ito ngayon. Inaasikaso ko. Yung deed of sale nito, hindi notarized. Yung ID nitong first owner, hindi valid. Okay? Pagpunta ko sa'yo, anong ma-advise mo sa akin? Ay, in good faith, gusto kong sumunod. So, may problema. Dapat pag-usapan ng LTO yon. So, yung mga tanong na yun, Director, dapat LTO ang sasagot. Hindi pwedeng sabihin sa car owners na bahala kayo sa buhay nyo. Hindi pwede. Kaya kung ako po ang tatanungin, with all due respect, hindi pwedeng magpataw ng multa ang LTO agad-agad. Dahil kung ating titingnang mabuti, malaki ang pagkukulang ng LTO. Oo, binabaan na nga ang multa mula 20,000 pesos ay naging 5,000 pesos na lang. Pero nananatili pa rin ang malaking tanong. Paano na yung mga matagal nang nagbenta o bumili na hindi nakapag-transfer? Marami pa ring butas ang batas na ito gaya ng mga binanggit ni Colonel Busita. Kung siya sana'y nanalo sa Senado, baka mas binusisi pa niya ito at hindi hinayaang maipasa ng hindi lubos na naiintindihan ng karaniwang motorista.